Yo, what's up mga kapigi? Magandang hapon sa inyong lahat. So, meron ako ditong yung parang diagnostic na ginagamit sa mga motor. Ito yung OBD2 na device. So, pang-connect to guys sa motor. Alam nyo ba kung bakit may ganito ako? Dahil dito. Ayan, pagka-on ko kay Quickie, hindi na mamatay yung check engine. So, may error yan guys. Ang mali ko guys is chinek ko kasi itong mga terminal ko kung okay pa, terminal ng battery. Upon checking dito sa may fuse box, so na-curious ako, ano bang mga value nito, parang ganon. So tinanggal ko. Pagkabalik ko, nag-spark. So dahil dun sa spark siguro nagkaroon ng problema. Ayun, hindi na siya namamatay yung check engine. So gamit ko guys ito para i-clear natin yung fault code. So isasalpak lang natin to dito sa connector ng sniper natin. So OBD2 ito guys. So ganito, ko-connect lang natin siya. So pinatay ko muna yung motor guys, yung ignition, naka-off muna yung makina. So sasalpak lang natin to dito. Ayan guys, umiilaw na siya. So para makakonect tayo dito, gamit tayo ng phone, itong cellphone. So may apps na kailangan guys, itong Torque Pro na app. Ito siya. Pag open mo nyan guys, kasi naka ano na yan, naka on na yung Bluetooth dahil may power na. So hintayin mo lang guys ito. So naka on na yung Bluetooth. Hintayin na lang natin makakonect siya dito sa sasakyan. Parang ayan, logo kasi ng sasakyan yan. Ganito yan. Pa-power natin yung ignition. Ayan. Ayan guys. So, tignan mo yung sasakyan dito. Kanina nagbi-blink tong sasakyan, ngayon okay na siya. So, naka-connect na tayo dito sa OBD2. So, connected na siya sa ECU. Kailangan lang natin gawin, punta tayo dito sa fault codes ng app. Ayan, tap search for scan results. Ayan, search lang natin. Lalabas yung error niyan guys. Ayan, no, may error na siya. Ang naging error niya, cooling fan 1 control unit, powertrain exhaust gas recirculation control circuit range. Tapos meron siyang mga ano yan guys, pwede mong i-click yan kung anong mga code siya. So screenshot na lang natin para i-search natin mamaya. Tapos yan guys, scanning siya, scanning. So 65%, 70. Ayan guys, nakakonect pa rin yan. Sara muna natin to. Papakita ko sa inyo kung paano mag-clear. Ayan, 3 fault codes siya. So para i-clear natin yan guys, tignan nyo mabuti yung yung check engine, di namamatay. Merong tatlong dito, tatlong dot sa gilid, sa taas. So pipindutin lang natin to. Andun yung clear faults on ECU. So pagka pindot natin yan, dapat mamamatay na yung check engine. O ayan, pipindot ko na 1, 2, 3. Hindi pa pala, ito pala 1, 2, 3. Ayun guys, pansin nyo, nawala yung ilaw ng check engine. So clearing fault code. So naka Bluetooth lang to guys dito sa natin. Sa OBD2. Ayan, completed. Wala nang error. Wala nang check engine. So try na nating patayin. Dapat mawawala na yung check engine pagka on. Ayun guys, 'di ba? Pakaangas. So magagamit na ulit natin.
Mahalaga kasing walang check engine guys, hindi na mamatay yung, ay dapat na mamatay yung check engine para alam natin kung may error talaga yung motor. So start na natin. Ayun na. So umaandar na guys. Diba ganun lang mag-clear. So ayan guys, umaandar na. Balik tayo dito sa ECU, sa app. So yung app niya, ayan guys, makikita mo, yan yung RPM. Lumalabas yung RPM ng motor dahil umaandar siya. So tignan natin dun sa gauge kung tumatama. Ayan guys. So 1.5 yung RPM ng motor. So ayan, nakikita niyo yung dito sa sa panel. Naglalaro din sa yan yung kalahati ng 1 tsaka 2. So meaning 1.5 talaga. So try nating bombahin. Pag binamba natin yung motor, tataas din yan. Ayan. Diba? So yun lang guys. Pinakita ko lang kung paano mag-clear ng fault code. So kadalasan talaga guys, kasi dito sa battery ng sniper, ganun. Pag nalulobat or nadidrain or ni-recharge yung battery, ganun talaga nangyayari. Nagkakaroon ng fault code, which is minor issue niya. Para magkaroon ng check engine. So yun lang naman guys, yung makina is all goods. All stock naman yung makina natin. So yun lang. See you sa next vid. Ride safe.